Kumusta ka? Sana ay nakasusunod ka sa mga paksang tinatalakay natin dahil sa panibagong video ito ay panibagong paksari ng ating aaralin. Ano ba ang inyong maisasagawa sa pagtatapos ng ating aralin? Ito ay kaya niyong matukoy ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan at matukoy ang mga salik na nakaaapekto dito. Matatandaan natin o ating iisipin na sa ating pang-araw-araw na gawain o pamumuhay ay marami tayong binibili at ginagamit tulad na lamang ng damit, pagkain, gadgets, sapatos at iba pa. Ngunit napatanong na ba tayo na ito ba ay talagang kailangan natin? O binibili lamang natin ito dahil sa gusto lamang natin ito? Ano ba ang pagkakaiba ng kailangan at gusto? O sa economics ay pangangailangan at kagustuhan. Ang pangangailangan, ito ay ang mga bagay na dapat meron ng isang tao upang maipagpatuloy ang kanyang pamumuhay sa pang-araw-araw, tulad na lamang ng pagkain, tirahan, damit at iba pa, na kung saan kapag ito ay ipinagkait sa isang tao ay maaaring magdulot ng sakit o suliranin. May tuturing na pangangailangan ang mga bagay na ating pinili dahil ito lamang ang tanging opsyon sa oras na kailangan natin magdesisyon. Halimbawa na lamang ng sitwasyon ni Sean, na kung saan katatapos niya lamang mag-basketball kung kaya't siya ay nauuhaw. Ngunit napansin niya na ang nabitbit niya palang tumbler ay sa kanyang kapatid at hindi ito naglalaman ng tubig pagkos ay juice ang laman. Dahil sa malayo ang mga tindahan, pinili niya na lamang inumin ang juice kahit na tubig talaga ang kanyang pangangailangan. Dahil sa sitwasyon ni Sean, makikita natin na ang juice ang naging tanging opsyon niya. Kung kaya't masasabi natin ang juice ay pangangailangan. Ngayon, ano naman ang kahulugan ng kagustuhan? Ang mga kagustuhan ay ito ang mga bagay na maaaring wala ang isang tao, subalit sa kabila nito ay maaari pa rin siyang mabuhay. Hinahangad ito ng tao sapagkat ito ay magbibigay ng labis na kaginhawaan, kasiyahan, kaunlaran at karangalan. Halimbawa na lamang ng pagkakaroon ng malaking bahay sa eksklusibong subdivision o di kaya pagkakaroon ng mga sikat na damit at pagkain sa mga mamahaling restaurant. So, ang mga bagay na kagustuhan ay ninanais mo lamang hindi dahil sa ito lamang ang tanging opsyon, kung hindi pinipili mo ito dahil sa mas makapagbibigay ito ng kasiyahan sa iyo. Halimbawa na lamang ng sitwasyon ni Sean na kung saan meron siyang juice na pampawi sa kanyang uhaw. Subalit ang kanyang mga kasamahan ay walang maiinom. Kung kaya't kahit malayo ang tindahan ay nag-aya silang bumili ng sports drink. Napansin ngayon ni Sean na marami sa kanyang kasamahan ang bibili din nito, kung kaya't napili niyang isang tabi na lamang ang kanyang dalang juice at bumili rin ng kagaya ng sports drink. Mapapansin natin na ang kanyang naging desisyon ay nagpapakita ng kagustuhan sapagkat kung pag-uusapan natin ang kanyang pangangailangan na matugunan ang kanyang pagkauhaw ay magagawa na ito ng juice at hindi niya na kailangan pang gumastos. At makikita rin natin na ang sports drink ay hindi ito ang naging tanging opsyon niya lamang, kung kaya't malinaw na nagpapakita ito ng kagustuhan. Tandaan na ang pangangailangan at kagustuhan ay nakabatay sa sitwasyon ng bawat individual. Dahil ang pangangailangan mo ay maaaring maging kagustuhan sa iba at ang kagustuhan ng iba ay maaaring maging pangangailangan mo.
Halimbawa na lamang ng sitwasyon ni Sean na ang sports drink para sa kanya ay kagustuhan lamang, sapagkat meron naman siyang juice na pampawi ng kanyang uhaw, samantalang ang kanyang mga kasamahan ay pangangailangan ang sports drink, sapagkat wala silang kahit anong dala na maaari makapawi ng kanilang pagkauhaw. Ang pangangailangan at kagustuhan ay nag-iiba sa bawat tao, sapagkat may mga salik rin na nakaaapekto upang matukoy ang kanilang pangangailangan at kagustuhan. Ano-ano nga ba ang mga salik na ito? Una ay ang kita o sahod, sapagkat kapag maliit ang natatanggap na kita ng isang tao, ay mas gagamitin lamang niya ito para sa kanyang pangangailangan. Katulad ng Engel's Law na mula kay Ernest Engel, na kung saan sabi sa kanyang teorya na kapag tumataas ang kita ng isang tao, ay bumababa naman ang kanyang pagnanais na gastusin ito para sa kanyang pangangailangan, dahil mas malaki na ang perang kanyang ginugugol sa kagustuhan. Bukod sa kita o sahod, ay madalas ring pinagbabatayan ang presyo ng mga produkto, kung saan kapag mas mababa ang presyo, ay mas madalas na binibili ito ng mga tao. At sumunod ay ang edad ng bawat individual, na kung saan malaki rin ang kaugnayan ng edad ng bawat tao sa ating pangangailangan at kagustuhan, sapagkat magkaiba ang pangangailangan ng bata sa matanda. Iba ang pangangailangan ng sanggol sa mga teenager, na kung saan ang mga sanggol ay gumagamit ng diaper at ang mga teenager ay hindi na kailangan pa ito. Ngunit hindi naman lahat ng mga taong nasa pareho ang edad ay sinusunod din ang pangangailangan na aayon sa kanilang edad, dahil minsan nakadepende rin ito sa pagpapahalaga natin sa ating sarili. Kung kaya't ang pagpapahalaga sa sarili ay bahagi ng salik na nakaaapekto sa ating pangangailangan at kagustuhan, kasi pinipili natin ang mga bagay na sa ating palagay ay makatutulong sa atin. Halimbawa na lamang ng pag-aaral tungkol sa mga teenager na kailangan nilang matulog ng 8 hanggang 10 oras. Kung ikaw ay may pagpapahalaga sa iyong sarili, ay pipilitin mong makatulog ng 8 hanggang 10 oras, lalo na kung ikaw ay wala namang ginagawa mahalaga tuwing gabi, at iiwasan naman ang ganitong gawain. May papakita rin natin ang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng edukasyon. Kung kaya't ang edukasyon ay may kaugnayan rin sa ating pangangailangan at kagustuhan, dahil iba ang pangangailangan ng isang estudyanteng nag-aaral ng medisina sa mga estudyanteng kumukuha ng kurso sa abogasya. Kung ihahalin tulad natin ngayon, dati ay libro at notebook ang inyong kailangan. Ngunit dahil sa online class ay tablet o di kaya laptop ang inyong ginagamit. Makikita natin na ang teknolohiya ay pangangailangan na rin sa panahon ngayon. Kung kaya't ang makabagong inobasyon o teknolohiya ay salik din na nakaaapekto sa ating pangangailangan at kagustuhan. Halimbawa na lamang ng bagong lalabas na iPhone 12, na kung saan sa palagay ng ilan ay magiging masaya sila sa ganitong cellphone, kung kaya't gugustuhin nilang magkaroon din nito. Maging ang nararanasan nating panahon ay may impluwensyahan rin ng ating pangangailangan at kagustuhan. Halimbawa na lamang kapag tag-ulan, masarap kumain ng mga pagkain na kapagpapainit ng ating katawan, tulad na lamang ng lugaw, bulalo, sopas, at kapag tag-init ay masarap naman kumain ng malalamig gaya ng halo-halo o ice cream.
Isa rin sa mga nakaka-impluwensya sa ating pangangailangan at kagustuhan ay ang mga okasyon na ating nararanasan. Halimbawa na lamang kapag may kaarawan ay naghahanda ng pagkain ng pamilya, o tuwing Pasko, nagkakaroon ng pagbibigay ng regalo at nagkakaroon din ng mga dekorasyon gaya ng Christmas tree. Ngayon ay ating isaisip na marami ang mga salik na nakaaapekto sa ating pangangailangan at kagustuhan. Kung kaya't mahalagang maipamalas natin ang matalinong pagdedesisyon sa pagpili ng mga ito upang hindi tayo humantong sa suliranin ng kakulangan at kakapusan. At ang ating pangangailangan at kagustuhan ay magkakaiba batay sa sitwasyon na nararanasan ng isang individual. Kung kaya't ang mga piniling kailangan at gusto ng ibang tao ay hindi basehan upang sila ay ating husgahan. Sa halip ay ating irespeto ang kanilang desisyon. Yan. Kung may bahaging nakakalito o hindi malinaw tungkol sa ating paksa, huwag mahiyang ibahagi yan at pag-usapan natin yan sa inyong Twitter, Messenger o di kaya sa Gmail account. Hanggang dito na lang. Salamat at paalam!